Guys, kinuha namin ito. Luluto si Anne. Madami na siya kasi. Marvin na yung kanyang paborito. Good morning guys! Welcome back again to my YouTube channel. Sabado ngayon at meron tayong appointment sa salon. Taray! Makakapagpasalon na tayo finally after 3 years. Hindi na ako nagbasa ng buhok ngayon. Ayan. Ito pa yung plancha natin kahapon. Pero dun sa salon nag-send na ako ng picture ng aking buhok pagkatapos maligo, pag natuyo. Alam nyo naman yung itsura ng buhok ko, sobrang kapal talaga. So ngayon lang tayo makakapagpaayos na uli ng buhok kasi masyado na tayong mapangit talaga. Sobrang dry na talaga niya nung buhok ko. Eh ngayon kahit papaano kaya ng kauntian, ay yung pangbayad dun sa ating pangpaayos ng buhok. So, papunta na kami ni Marvin. Pilipina siya. Saan ko ba siya nakita? Sa Facebook siya. Parang sa Regina na parang group. Tapos nag-share doon siya. Siya ata ang nag-post nun. Or may nag-post na ibang Pilipina na doon sila nagpaayos ng buhok. Tapos ini-stalk ko nga siya. Nakikita ko yung mga pinopost niya. Kalapit lang siya ng Jerry's. Yung meat shop. Yung binibilhan namin ni Marvin ng mga karne-karne nung nandito pa kami sa Regina. Minsan, nakakabili pa kami doon. Kaso, syempre, minsan nandito lang talaga kami sa East. Kasi sa ano pa siya? Sa part South ba siya, be? Parang doon ata siya sa may downtown eh. Medyo malayo. Hindi na kami masyadong pumupunta doon kasi dito naman sa East nandito halos lahat na yung mga store. So ang grocery lang naman namin lagi Walmart, minsan lang mag Superstore, tapos Costco. Ang Costco kasi dito sa Regina isa lang at nandito nga siya sa East. Eh lagi rin naman namin ginagamit yung Costco kasi minsan yung madamihan na yung binibili namin dahil nga minsan na lang kami bumiyahe dito sa Regina. Minsan 2 beses, minsan kapag meron pa namang stock kahit 1 beses na lang sa isang buwan kami pumunta dito sa Regina. Ayan. May dala kaming food para mamaya pag nagutom si Marvin kasi kasama ko siya. May pagkain siyang mamaya. Kumain naman ako before umalis yung Jollibee. Yung bit-bit pa namin kagabi. Jollibee yung lalagyan pero ang laman ayun yung laman. Yung tira pa namin kahapon nung kumain kami dun sa Victoria Square. Hindi ko tanda yung name nung kainan dun sa food court. Kasi ang daming serving. Tapos ayun, dapat mamaya pagkatapos magpaayos ng buhok, diretso uwi na sana kami ni Marvin. Tapos sabi ko, pagkain muna tayong umuwi kasi hindi ko naman need magluto. Sobrang dami namin pagkain ni Marvin. Baka 1 linggong mahigit na yan. Kasi di ba nga kahapon nag-take out kami. Sobrang dami pang natira kahapon doon kala Sophia. Tapos sabi ni tita, kumuha pa daw kami kasi siya lang daw ang kumakain. Ayan. Ay kaso kami naman, syempre, okay na kami dun sa dala din namin sila Ate Bel, okay na din. Sobrang dami na din talaga. In fairness, guys, ang sarap ng ni tita. Iyon talaga yung kasaba cake ni tita. Nagustuhan naming lahat. Iyon nga yung sabi namin, kahit di na kami magdala ng ibang mga pagkain, basta makapagdala kami nung kasaba cake. Tapos sabi daw ni tita kay Sophia, dali na daw namin yung kasaba cake. Hati-hati kami kasi lahat sila nagustuhan nila. Tapos nagtira para sila, siguro mga 6 na cut yun. Tapos sabi ni tita, uwi na daw lahat, mga nahiya ng kumuha. Napakadami. Surprise namin si Sophia pero hindi ko nasabi kay tita na may dala kaming foods. Nagulat kami.
na si tita nagluto pala ng mga pagkain. Kaya ang dami talagang pagkain kahapon, guys. Sabi ko, pag pupunta lang talaga ako ng Regina, laging may kainan. Sabi ko, pagbalik ko na naman ito ng Kipling, bumalik na naman yung aking timbang. Pero kahapon, pinigilan ko naman yung sarili kong kumain ng madami. Hindi rin ako nag-rice kahapon. Ngayon lang ako nag-rice morning. Before kami umalis, nag-rice nga ako. Para hindi na ako kakain mamaya. Kung kakain man si Marvin mamaya, titikim-tikim lang ako, guys. Excited na pa kayo sa aking bagong look? Ay, taray. So, mamaya natin ipapakita kung babagay ba sa atin. Kasi bala ko magpakulay na rin ng buhok. Dati kasi, yung mga kulay lang ng buhok ko, mga brown, ganun lang. Pero ngayon, gusto ko naman itry yung dati ko pang gustong-gustong kulay ng buhok. Ayan. Sana bumagay. Tingnan na lang natin. So, let's go. Malapit na tayo. 1 minute na lang, nandun na kami. Turn right 50 meters. The destination is on your... Magpa-park muna si Marvin. Nandito na tayo sa Jerry Smith Shop. Tapos ayun yung Micaela Salon. Punta na tayo. Sunod na lang si Marvin. Tapos na tayo. Mamamasyal naman kami ni Marvin. Ayan ang itsura ng ating bagong buhok, bagong kulay, para sa morena. Palang, na ano, grabe kanina hindi ako makahinga gawa nung ano, yung gamot. Ang tapang nung gamot. Parang kasi kulong na eh. May pwesto kasi sila na doon yung paglalagay ng gamot, tapos bukod yung pwesto ng blower siya kapag pa-plancha. Niloloko nga ni ate yung isa, yung Indiana, kasi sabi ng Indiana hindi na doon siya makahinga. Ang cute daw eh. Ayan, ating new look. Gusto kong bumalik doon after 2 months siguro para magpa-treatment. Maalagaan na natin yung ating buhok kasi nga sobrang dry na niya. Hindi siya nireban kasi ang bala ko nga ipapareban. Ayun, sabi ni ate Micaela, hindi, mas mahal nga siya pag reban eh. Hindi, mas mura pag ano, hindi nireban. Ito, hindi naman to nireban, mas mura siya. Kaso nga, pag reban kasi hindi siya pwedeng kulayan ng ganito. Yung mga highlight kasi naka-bleach siya. Kaya okay na sa akin yan. Tapos sa Valley Village ba eh? Nandito kami sa Valley Village kasi merong bibili si Marvin din ng shorts. Tapos ayun nga, habang nilalagyan na ng oil yung buhok ko, sabi ni ate sa akin, ang ganda mo. Mukha kang 16, sabi niya sa akin. Tapos sabi niya, ilan taon ka na? 26 po. Tapos sabi niya, may anak ka na? Kasi akala nila doon, jowa ko lang si Marvin. Kasi sabi nila, lumapit ka muna doon sa jowa mo yung kanina. Yung kaninang inaano-ano pa yung buhok ko, nilagyan pa ng mga gamot. Tapos sabi ko, tapos tinanong niya ako, may anak na ako. Sabi ko, wala pa po. Oo, kaya pala, bata mo pa. Wala ka pa palang anak. Tapos sabi niya ganon. Tapos sabi niya, kamukha mo yung anak ko. Kasi mayroon siyang anak na babae. Naalala ko ulit si Ate Ingrid, yung manager ko sa Tim Hortons. Kasi nga noon, inaano nga din niya ako. Kasi kamukha ko nga din daw yung anak niya. Ang dami kong kamukha. Ang daming nag-ano na may mga kamukha ko yung mga anak nila kapag may mga namimit ako. Dito na tayo sa Valley Village, tapos mamaya mag-iikot-ikot. Sasamahan pala namin si Ate Belle. Yan. Papasama kami kay sama namin si Ate Belle para ibenta yung mga bote-bote. Tara. Bili yung short. Bili siyang short. Magbaboxer daw siya. Kasya ba sa ano? Kaya nga isusukat mo. Ano sa akin? Yan. Boxer kasi ito. Kinuha na rin namin to guys, $13 para lagyan ng TV namin. Ayan. Nga pala may TV na kami. Hindi ko pa pala na-update sa inyo. Meron na pala kaming TV. Papakita ko na lang pag uwi namin ng Kipling. Ayan.
lalagyan ng TV namin. Yung ibabaw lang, nakuha namin siya ng $13. Tapos 2 short ni Marvin. Kasi wala nga siyang mga short na talaga. Nandito pa yung mga lobo, oh. Oo, sige. Sakto. Kasha. Guys, nandito na kami sa labas ng bahay nila Ate Mary. Si Marvin pumunta na din doon sa loob para tulungan si Ate Belle. Kasi magbebenta siya ng mga bote. Ay, ayan na. Ayan na siya. Oh, ayan. May mga lobo pa dito sa sasakyan, no? Hindi lahat na kuha ni Sofia. Kasi wala naman daw bang gagamitan. Eto, ganito yung kulay. Ganda. Treatment siya ate, saka highlights lang yung pinagawa Uy, ko. ang ganda ng highlights. Pero kung ano, nagpa-reban ako, mas Magkano? mahal. Pero hindi kasi pwede din daw yung reban Oo, sa saka bleach. highlights. Oo. Kasi ibinibleach daw. Ayan, gusto ko naman. Uy, ang ganda. Gusto ko Ganda. din. Highlights lang yan? Oo ate, pag highlights lang, mas mura siya kasi hindi mo naman kailangan ng treatment at maganda naman yung buhok mo. Hindi, kasi Mm. yung ano, yung... Ayan na si Ate Belo. Dito pala yung Sarkon. Malapit lang pala sa bahay nila. Ayun si Marvin, dinala din. 2 plastic pala yun na malaki. May gusto siyang isukat. Alin? Yan. Sukat mo. Tapos ito gusto ko. Ito gusto ko. Kasi inalungod ako. Yung hanger? Ano yan? One mag sa pen. Yun lang. Nandito na ulit tayo guys kala Ate Mary. Si Marvin magpa-park lang ng sasakyan. Binitbit ko tong binili natin sa Winners. Gagamitin natin to pagpunta ng Calgary. So tama na yung gastos natin. Hanggang dito na lang yun. Kumakain na ulit si Marvin. May cake, siya kasaba cake. Ito naman yung binili namin kay Marvin. Susuotin niya sa Calgary. 2 na yung polo niya. Okay na yan. Tapos, ito. Binili ko siya $20 lang. Oh, ang dami na. 3. Ito lang. Ang dami kong sinukat kanina. 5. Iba-iba yun. May medium, may small. Ito lang yung nakuha ko kasi ito yung kasha extra small. Ayan. 3 na. Mura na $20. Ito kay Marvin nasa 25. Ay, $30 pala yan. Nood tayo. Naghang laptop mo. Ha? Naghang. Naghang? Nagluluto si ate. Pang sopas to. Time check. 7:13 na. Pero maliwanag pa sa labas. Bangot eh. Mabango lang. Good morning guys. Sunday na ngayon. Nandito na kami sa labas ng Walmart kasi mag-grocery kami ni Marvin before kami umuwi ng Kipling. Saka pupunta kami kala Ate Maan para kunin yung upuan. Diyan si Marvin nakaabang na kasi itatapon niya yung basura. Labas na rin tayo. Tarik na tarik ang araw. Hindi pa kami kumakain. Anong oras na? 9:30 na. Aga pa naman. So mamaya na kami kakain ni Marvin. Lunch na. Wala akong resibong dala. 70, 70 ata yan. Yung binili namin na microwave. Hindi namin nagagamit kasi may microwave sa bahay. Naghahanap kami ng mixer guys. Kasi magbe-bake-bake kami ni Marvin. Oh, ang mahal, bebe. Ang mahal niya. Ito yun. 30 ko lang nakita yun eh. Oo. Ito 52 naman. Mas mahal siya yung parang stick lang Pumunta muna si Marvin doon sa may labas. Kasi may nakalagay doon kung ano yung mga naka-clearance. Kasi nga, ayun nga, sabi ni Marvin, para may pagkalibangan daw ako. Mag-bake kami. Ay kaso hindi, pag nagbe-bake ang hirap ng mano-mano lang. Kailangan may sarili ka talagang mixer. Kaya naghanap kami kung saan yung mura. Ito maganda sana kasi ang mahal. Ito yung mga nagnenegosyo na talaga pag ganito yung gamit mo. Kung ganyan siya. Kaso
Ang mahal, 160, 150 ang mga presyo. Ito, 150 to. Tapos ito, 160. Yan. Baka pwede na yan. Ito, yung hinahawakan ni Marvin. Kasi ano lang siya, $25 lang. Oh. Pwede naman to, mixer din naman nakalagay. Hand mixer siya, bebe. So, okay na rin to. Kukunin na ni Marvin. Ito na lang bibilin. Prutas na lang siya ka mga gulay. Doon naman tayo sa... Ay! Filter, bebe. May filter ba tayo? Wala na. Ayan. Kailangan may ng filter doon sa aming tubigan, sa pitchel. Tapos pagkatapos nito, diretso kami doon sa mga prutas, gulay. Bili ba tayo? Bibili lang tayong filter. Di ba bili tayo na? Tapos magtitingin kami ng atis. Nagapahanap si ate ng atis kung meron dito sa ano, sa superstore daw kung pupunta kami or dito sa Walmart. Eh, nandito kami sa Walmart. So, dito na lang kami titingin ng mga prutas, gulay. Si Ate Bel kasi kahapon pa ba, nung isang araw pa yun, nagpapahanap ng atis. Sabi mo, Nag-crave siya sa atis. gusto ko mga plano. Ito yung mga ano. Gusto mo kasi mega. Ito yung mga clearance, guys. Ano, ito ata yung mga binalik, no? Oo nga. Wala na iba dyan. Pang coffee naman, di naman tayo nagko-coffee eh. Ano yan? Oh. Ay, ito pala. Ay, beef. $49 pala siya. Mahal. Hirap na hirap pa. Asan yung mga Be, siling meron kasi dun nasa baba, yung plastic. Ito ba yung mo dati? Ayan no? Oo. Ayan. Chili finger. Madami na siya kasi nung nakaraan dito ako sa baba. Yung tingi-tingi. Ano pa ang bibili natin? Prutas. Ayun, lettuce. Atis. Ito kaya? Anong mas mura? Ay, mas mura to. Ay. Oh, mas mura. Sa lalim pa sa presyo. Ayun yung murang binibili na. Di ba yung sabi ni Kuya Toto? Yung mura nga daw. Diba? Parang saan bumili chocolate? Doon sa... Kamatis. Ang dama. Gusto ko ng pinya eh. Puro na maghati. Kaya mo na? Ano na? Kuha tayo. Kuha kami ng tinapay. Kasi sa Kipling magkano rin yun. Pag naka-sale $3 ay dito $2 lang mahigit. Pag hindi naka-sale, mga $4 siya. Hindi mo nagagalaw. Ganito kasi yung sa Costco. Gusto kasi namin magluto ulit nung pang Indian na ano. Indian na ulam. Tapos ito yung partner na alala nyo nung nagluto ako. Hindi ko alam kung yung bites yung kukunin ko or itong isa. Kasi meron dito. Ayan. Mas malaki siya. Ayan. Ang dami kasi nung sa Costco eh. Pero sa bagay, dalawa naman yun. Yung sauce. Kasi hindi ko naman laging lulutuin yung sauce. Ito na lang daw. Tara na. Let's go. Maganda to kasi sa katawan tong kiwi. Magbabayad na kami guys. Ay mga pinamili bit-bit ni Marvin. Tapos may bit-bit akong saging. Saan tayo? Ano yun? Okay. Guys, nakapagbayad na kami. Nandito na kami sa parking. Grabe, $63 na lahat yun. Konti pa lang yan, guys. Ang mahal na ng bilihin. Kami dediretso na kami kala Ate Maan para kunin yung upuan. Sabi ni Ate Maan sa akin, nag-message. Hindi daw niya ako makikita kasi gusto niya nga makita yung bagong ano ng buhok ko. Kasi nagpakulay nga ako. Tapos, babalik ako doon sa salon after 2 months. Kasi papatreatment ko yung buhok ko ulit. Ipapaalaga na natin. Tapos sasabayin na sa akin si Ate Donna dahil nagustuhan nga niya din yung kulay ng aking buhok.
Guys, nandito na kami ngayon sa Petro, Canada. Magpapagas muna si Marvin ng konti lang. Kasi ayaw niyang isagad hanggang doon kala Atimaan. Baka daw maubusan. Ayan. Pero mamaya magpapagas kami before kami umalis dito sa Regina. Magpapagas kami sa Costco na kasi mas mura yung gas sa Costco. Saka sayang din yung naiipon namin na points sa Costco. Diba nga? Pag naipon din yun, papalit din natin yun. Kasi last year, yung naipon namin doon nasa $56 ata. Hindi pa namin siya nagagamit hanggang ngayon. Kasi ang bala nga namin, gagamitin namin yung $56 kapag nag-renew na kami ng membership namin sa Costco. Ang binabayaran kasi namin doon yung 120 ata. Pero alam ko nagtaas na ata, hindi na siya 120. So, konti na lang idadagdag namin. Kasi minsan nga, pag pupunta kami dito sa Regina, hindi naman nawawala yung Costco namin. Lagi kami may binibili sa Costco. Dahil nga minsan, yung madamihan na yung binibili namin. Tulad ng mga pork, yan. Bibili pala kami ng pork kasi 3 beses ako magluluto ng sisig. Isa yung potluck nila Marvin, tas potluck ng mga nag-work dun sa company namin ng mga taga-Kipling. Tapos yung isa naman, pagpunta namin ng Calgary kasi yun din yung request nila Kuya JP yung sisig, tapos yun din yung mga request din sa akin sa potluck, sisig. Gusto nila yung sisig. Tapos kagabi nga sabi nila Ate Bel magluto daw ako ng sisig kasi masarap na yung sisig ko. So bago kami punta ng Calgary, dito na ako kala Ate Mary magluluto ng sisig. Yun kasi babaunin namin sa biyahe papuntang Calgary. Tapos iiwanan ko din sila Ate Mary ng sisig. Lulutuin natin nun, be? Hindi ko alam. Pagpunta na lang natin dito. Kasi konti lang naman tayo nila Kuya JP pag biyahe eh. Hindi naman kailangan sobrang dami. Ay, lutuin mo pala sa umaga, no? Magkano ang pinagas mo? 10 lang. Oh, $10 lang yung pinagas niya, guys. Ang camera ko. May ikat-ikat na. And na-focus. Focus ko sa'yo, kuya. May isang camera kung gusto, Insta360. Nasa ko. Insta. Gusto ko nga rin yun. Tsaka ako. Ay. Kuya, for sure, yung mga nanonood sa amin, kakilala mo, oh. Yung luto ni kuya. Yung mga kakilala mo nanonood sa amin, yung luto mo daw. Nagdinuguan ako last time eh. Malayo nyo eh. Ang sarap. Pag nagluto na lang ako, pagtatabi ko kayo kung, ano ba, tatanungin ko kung kailan kayo. Every 2 weeks kami, kuya. Di ba kayo sabay? Ayan na, kain guys. Kain na si Marvin, no. Bango. Natin yung ano. Nasa 3 days lang. Basic na 6 hours eh, kuya, no? Ha? Basic na, no? Ang alin? 6-hour drive. Putang, nag-Alberta nga kami. Ano pala? Ano kwento ng Alberta? Ay, napakaganda Linsiak. Hindi nyo pa ba nakita yung pictures namin? Kasi hindi naman kami nag-post eh. Magmagay lang sa ate isang picture. Kami yung barkada. Ngayon lang kita na. Yung mga naka-jacket. Times na malamig. Thursday kami umalis. Pasaskatoon. Edmonton mo. Sa Calgary kayo Hindi, 2 days kami doon sa Calgary. Ano, binadgetan namin. Si Ed, list na sombrero. Mga 5% na-miss mo ba yan? Oo. Sarap eh. Sarap eh. Ang lasa. Yung akin, bigyan ko eh. May complete recipe ako niyan. May complete recipe ako niyan. Ang ganda na kuya. Kaya lang. Sobrang daming bawang ba nito kuya? Sarap na yung sisig niya sa'yo. Ha? Sarap na. Sisig niya. Ayun. Niya. May ano na tayo, upuan sa kwarto. Chinelas na. Chinelas lang siya kuya. Itim. Ano na pinasok? Vacuum. Na ako. Si Marvin kasi may table doon, saka upuan kuya. Ako lang yung wala. Eh di may upuan na ako. Salamat ka, walang gusto sa amin. Lipat to, lipat. Sa ano ba kayo? Sa pintuan? Hindi kasi yan. Dito namin nilagay yan eh. Lipat natin to. I-move lang natin to, Bin. Ha? I-move lang natin to doon. Na lang yun. Yung mga, may mga lobo pa pala dyan. Buti hindi pumutok yan dito. Lawanit.
Oo. Ano sumabit? Guys, nandito tayo ngayon sa Dalarama. May bibilin lang ako. Tapos si Marvin, pupunta siya dyan sa ano. Sa ESO ba yan? Magpapacar wash siya. Dito muna tayong Dalarama. Ay, bago yung Dalarama nila dito. Bibili lang ako ng sabitan. Pero dahil nga si Marvin ay magpapacar wash, mag-ikot-ikot muna ako dito. Tingin-tingin. Guys, sabitan, tapos bumili ako ng panglobo para kay Ella. Nandito na kami sa Costco, guys. Umaambon pa. Bibili lang naman kami ng pork, ng gatas ni Marvin, quinoa. Taray, naka-quinoa na. Guys, kumuha kami ng pistachio. Ito naman para sa sisig natin, guys. Pili daw tayo ng dalawa, sabi ni Marvin, yung iba kanila. Iba para dun. Uy! Anong kaya? Ayan na si Marvin, guys. Gatas. Ayan si Marvin na yung kanyang paborito. Ayan. Tapos ito yung mga binili namin, guys. Ito pa lang yung mga nakukuha namin. 2 pork, pistachio, tapos gatas. Ano, sarap? Kuha tayo nito. Ano to? Yan pang Shanghai. Ito. Meron na tayong ganyan na. Bumili ka na. Quinoa na lang. Ay, ito. Quinoa. Isa lang. Madami na kasi yan. Ilang cup lang po. Guys, tapos na kami mag-grocery sa Costco. Umuulan, kaya tumakbo na ako, pinagamit sa akin. Kumuha si Marvin ng box, pinalagay ko sa ulo ko para hindi mabasa. Ayan si Marvin, nilalagay niya yung baboy. Lagay niya doon sa box na kinuha niya kanina. Grabe. Hindi pa kasi pwede mabasa yung buhok ko. Large. Brownie blizzard, please. Choco brownie extreme yung Guys, nandito kami sa DQ. Murder si Marvin ang kanyang paborito. Kasi kanina sabi niya hindi na daw siya magdi-DQ, tapos bigla siyang na-crave. Kaya ayan, dumaan kami. Pagkatapos nito, diretso na kami pauwi ng Kipling. Ano, large yung kinuha mo, be? Large. Ayan na. Large pala yung kinuha niya. Right, thank you. Thank you. Ayan. Ayan Extra yung large. extra large ba to? O large lang yan. Large, sabi niya large daw eh. Ayan. Ito ang aming kinakain kapag pauwi kami ng Kipling galing dito sa Regina. Magaganto rin ba tayo kapag ano? Pag mag-Calgary tayo? Kung may madadaan ng DQ. Kung meron. Nandito na tayo sa Kipling, guys. Magbababa na tayo ng mga gamit. Wala naman akong lulutuin ngayon dahil nga meron kaming mga dalang pagkain galing pa ng birthday ni Sofia. Ang daming mga insekto, oh. Ayan, kung kita ninyo. Ayan. Lagay na nila Ate Pam yung halaman nila dito, oh. Di ba nakalagay lang yun dun sa kasama nung halaman ko. Ayan na, guys. Ayan na yung ating sopa. Sopang pang isang tao. O, diba? Tingnan natin si Marvin sa labas. Ayan o. Ay, konti na lang pala yun. Yung lalagyan ng TV. Kailangan i-side view? Ay, hindi kasha, guys. Tulungan muna si Marvin. Ayan, guys. Dito namin lalagay. Tapos yun yung table ni Marvin. Para nakatapat to sa TV. Pero hindi ko alam kung paano ba. Tingnan lang natin kung anong pwede namin gawin. Sobrang kalat ng kwarto. Kasi nga, nung umalis kami dito, pinagtatambak na lang dyan. Ayun yung ano ko. Yung dumbbell ko. Nasa sahig. Pati yung plancha ko.
Ang buhok. At ito yung salamin. Tapos ito yung aming TV. 47 inches siya, pero ang laki niyang tingnan. Ang taas. Ito yung binili namin sa Value Village na lalagyan ng TV. Kasi ito yung side table namin. Ayan. Para mailagay na namin dun sa may tabi ng higaan. Ayan na guys. Nalagay na yung TV. Inaayos na lang ni Marvin. Ba't masyadong mahaba? Oh, ayan. Tapos ito guys, yung speaker. May mic yan. Hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay, kung dyan or dun sa baba. Kasi lalagyan natin ng design dyan. Or lagyan din namin ng picture ni Marvin. Guys, magsasaing tayo ng quinoa. Ayan, naglagay na si Marvin. Babanlawan ko na lang siya. Noong una, nagsasaing kami sa rice cooker. Kaso nasusunog na. Tapos nga kanina nasa bahay kami nila Kuya Toto. Thank you ulit Kuya Toto sa sa pahipon. Paborito kasi talaga yung hipon na yun guys. Tapos ang sarap pa ng luto ni Kuya Toto. Ngayon ko na lang ulit natikman yung luto ni Kuya Toto. Kasi matagal na din nung huli kaming bumisita sa kanila. Tapos lumipat nga sila ng bahay. Ayun, sabi ni Kuya Toto, wag daw kami sa rice cooker magsaing ng quinoa. Kaya ayan, nag-search si Marvin kung paano siya lutuin. Tapos magkakata ko ng carrot at cucumber kasi naglagay si Kuya sa quinoa na kinakain ni Ate Maan. Meron na pala ako guys na walking pad. Nasa kwarto yon, naglalakad-lakad tayo doon pagkatapos ng work. Kasi malaking bagay din yun para makapag-lose ako ng weight ko. Ayan. Sabi nga nila, ang payat ko na daw. Tapos guys, itong pangsisig natin, i-cut ko siya para magkasya to sa freezer. Dalawa tong binili namin kanina. Ayan. Pero bago to, unahin ko muna siguro yung pagkakat ng carrots, saka cucumber. Guys, mayroon tayo ditong kiwi. Ito naman, pang merienda namin bukas ni Marvin. Tapos yung carrots at cucumber. Magkakat na tayo. Tapos meron na naman ako ditong paglalagyan. Dito rin namin lalagay yung quinoa. Kasahaluin namin ni Marvin. Wala kasi kami yung malaki talagang lalagyan para makapagluto kami ng mas madaming quinoa. Makain na tayo ngayon ng mga gulay na hindi natin kinakain dati kasi kailangan na natin kainin. Ano yun? Ihila lahat mo doon? Kahit nga i-diretso muna dito eh. Sasakal mo rin inagawa. Pero rice cooker naman natin. Next time. Ang hirap kaya. Ayan na yung ating kiwi guys. Okay na to sa amin ni Marvin para bukas. Kasi mayroon naman kaming saging. Magdadala rin tayo ng saging. Dami yung binili naming saging. Fiber kasi yun. Ginayak na ni Marvin guys yung mga ulam. Chicken Joy, isa na lang itong matitira kasi ulamin namin bukas yung chicken. So isisiplak niya muna yung Shanghai chicken, saka yung barbecue. Ayan. Ayan o. Diba? Ang daming Shanghai eh. Kaya, kasi may luto rin si Titang Shanghai, tas may order din kaming Shanghai. Kasi ito yung barbecue. Natanggal mo sa stick? Ah, pinutol mo lang. Okay. Tapos ito yung ulam namin ni Marvin bukas, Jollibee, para makain din natin yung ano. Pag pinatagal natin itong gravy, iba na lasa nito. Para maitapon na namin itong lalagyan. Kasi puno na yung ref namin. Nahugasan na natin yung kutsilyo saka yung chopping board. Ito naman next natin, magkakat tayo at ilalagay natin sa ziplock tong mga karne guys. Para magkasya sa freezer kasi hindi nga malaki yung freezer namin dito. Ito yung next week ko pa gagamitin. Bumili na kami kasi mas mahal pag sobrang dami dito. Mas makakatipid kami pag sa Costco kami bumili. Kung madami yung lulutuin namin karne. Pero kung konti lang, dito na lang kami bibili sa Kipling.
Mas maganda palang gumamit ng air fryer kapag magpapa-crispy ka ng pork belly. Kasi nga nung birthday ni Sofia, hindi kami nagprito. Kasi sabi ni Ate Mary, mag-air fryer na lang kami. Tapos 30 minutes siya. Tapos pagka 30 minutes na, talagang as in, ang crispy guys. Ang sarap. Kaya habang nagkakat si Marvin, papak ako ng papak. Yan. May pangisip na. Lagay ko na to. Air fryer na lang tayo sa ano. Ito na yung pagkain namin bukas guys. Ito yung babaunin. Tapos itong kakain namin pag uwi. Share na kami ni Marvin dito. Oh, 1 cup lang yan pero abot na yung buong araw. Tapos ito yung gravy nung Jollibee. Gayak na. Tapos saging. Tapos kiwi.